Tatlong batang lalaki na inaswang sa baylehan ng dekada 90. Noong dekada 90, masaya ang pista sa Barrio San Roque. Sa gitna ng plaza may baylehan, may banderitas at mga bombhilya, at tugtugan ng banda na sumasayaw ang lahat. Ang mga matatanda ay nanonood habang umiinom, ang mga dalaga at binata ay naghaharutan, at ang mga bata ay nakikisayaw rin. Tatlong batang lalaki ang sabay-sabay na pumunta sa baylehan. Sila ay sina June, Mario, at Lando. Magkakaibigan silang tatlo, magkakasing edad, at mahilig talaga sa kasayahan tuwing pista. Ang saya sa baylehan. Si June ang pinakamaliksi sa tatlo. Pagpasok pa lang nila sa sayawan, agad siyang nakihalo sa mga bata na sumasayaw ng boogie. Si Mario naman ay mahilig tumambay sa gilid, tumatawa at nakikipagkwentuhan. Si Lando ang pinakatahimik, pero mahilig makinig sa tugtog at sumusunod lang sa dalawa niyang kaibigan. Masayang masaya ang tatlo. Para sa kanila, iyon na ang pinakaaabangan sa buong taon. Nakisama sila sa mga laro, nakipagsayaw sa mga kababata, at nagpalipas ng oras hanggang hating gabi. Ang pag-uwi. Pagsapit ng alas 12, unti-unti nang nag-uwian ang mga tao. Nagsimula ng patayin ang ilang ilaw at nag-aayos na ang banda ng kanilang gamit. Si June, Mario, at Lando ay nagdesisyong sabay-sabay nang umuwi. Tahimik ang daan pa uwi. May mga alitap-tap at tanging buwan ang nagiging ilaw nila. Nag-uusap pa sila tungkol sa mga dalagang nakita nila sa baylehan at kung gaano sila kasaya. Ngunit habang papalapit sa masukal na bahagi ng daan, nakarinig sila ng kakaibang ingay. Parang ungol, mahina at paulit-ulit. Napahinto sila. Ang pagdating ng mga aswang. Biglang may malamig na hangin na dumaan. Ang mga puno ay kumaluskos kahit walang malakas na hangin. At mula sa dilim, lumitaw ang tatlong nilalang na hindi nila nakilala. Mapupula ang mata, mahahaba ang kuko, at may matutulis na pangil. Mga aswang. Sigaw ni Lando. Agad silang nagtakbuhan pero mabilis ang mga nilalang. Si June ang unang nahablot, hinayla sa braso at kagat sa leeg. Si Mario ay nadapa, at agad sinunggaban ng isa pa, sinipsip ang dugo. Si Lando ay nakapagsigaw pa ng tulong, ngunit natakpan ng matulis na kamay ang kanyang bibig, saka siya binuwal at binagat. Ang katahimikan. Pagkalipas ng ilang minuto, tahimik na muli ang daan. Wala nang naririnig kundi ang alulong ng aso mula sa malayo. Sa lupa ay naiwan ang mga yapak ng tatlong bata at mga patak ng dugo. Kinabukasan, hindi nakauwi sina June, Mario, at Lando. Ang kanilang mga magulang ay naghanap, pero tanging bakas ng dugo at punit na damit ang natagpuan sa gilid ng kagubatan. Mula noon, tuwing fiesta, laging may nagbabantay sa bawat batang uuwi ng gabi. Ang mga matatanda ay laging nagpapaalala. Mag-ingat, huwag umuwi ng mag-isa, at huwag kalimutang manalangin. Sapagkat noong dekada 90, tatlong batang lalaki ang hindi na nakabalik matapos makisayaw sa baylehan. Sila ay inaswang. Ang umaga matapos ang baylehan. Kinabukasan ng fiesta, masaya pa rin ang buong baryo. May mga kakanin sa bawat mesa, mga bisita galing sa kabilang bayan, at may perya pa rin sa gilid ng plaza. Pero may tatlong bahay na hindi matahimik. Sa bahay ni na June, naghihintay si Aling Rosa. Hindi siya makatulog dahil hindi pa nakakauwi ang anak niya. Ganon din kay Mario, na huling nakita ng kanyang kapatid na nakikipagsayaw. Si Lando naman ay huling iniwan ng nanay niyang may bilin, umuwi ka agad pagkatapos ng sayawan, anak. Pero walang ni isa sa kanila ang bumalik. Pagdating ng umaga, nagsimula na silang maghanap. Pinuntahan nila ang plaza, ang bahay ng mga kaibigan, pati ang tabing ilog. Hanggang sa may batang nagtakbo at sumigaw. May dugo sa daan papuntang gubat. Ang natagpo ang mga bakas, sabay-sabay silang nagpunta roon. Sa gilid ng masukal na daan, natagpuan nila ang punit na damit ni June na puno ng mantsa ng dugo.
Malapit doon may tsinelas ni Mario, at kaunti pang layo ay sombrero ni Lando. Ang mga ina ay napaiyak. Ang matatanda naman ay nagsimulang magbulungan. Mga aswang ang kumuha sa kanila, bulong ng isa. Matagal nang sinasabi na sa tuwing pista, lumalabas sila. Dahil mahina ang mga bata sa pagod at puyat, madaling mahuli, dagdag ng isa pa. Pero walang gustong sumisid pa sa gubat. Natatakot silang baka nandoon pa ang mga nilalang. Ang lihim na nakita ni Mang Tomas. Isang matandang magsasaka na si Mang Tomas, tahimik lang na nakatingin. Nang makita ang mga punit na damit, napailing siya. Noong kabataan ko, nakakita na ako ng ganito. Hindi ito gawa ng tao. Mga aswang nga ito. At kapag nakuha na nila ang dugo ng mga bata, hindi na iyon maibabalik. May nagsabi na baka buhay pa sila at nadala lang sa ibang lugar. Pero si Mang Tomas ay mariing humiling. Kung buhay pa, siguro naririnig natin ang iyak nila. Pero tahimik ang gubat. Ibig sabihin, tinapos na sila. Ang mga usap-usapan sa baryo. Kinagabihan, kumalat na ang balita. Sa bawat tindahan, sa bawat umpukan, pinag-uusapan ang pagkawala ng tatlo. May ilan na nagsasabing baka napahamak lang sila sa ilog o kaya ay dinukot ng mga taong masama. Pero mas nangingibabaw ang takot, inaswang sila. May mga alingaw-ngaw na nakita raw ang tatlong nilalang na mapupula ang mata na naglalakad sa tabi ng sapa. May iba namang nagsasabing may narinig silang iyak ng bata sa gitna ng gabi pero hindi nila magawang lumapit. Ang pag-iimbestiga ng mga kabataan. Tatlong binata sa baryo na sina Rico, Ben, at Arnel ang nagpasya na mag-imbestiga. Kaibigan nila ang tatlong batang nawala at hindi sila mapalagay na walang ginagawa. Kung mga aswang nga ang kumuha sa kanila, dapat malaman natin. Hindi pwedeng palaging may biktima tuwing pista, sabi ni Rico. Nagdala sila ng lampara, bolo, at bawang. Sabi ng matatanda, ang bawang daw ay nakakataboy ng aswang. Tumungo sila sa gubat kung saan natagpuan ang mga bakas. Ang gabi ng paghanap, sa kalagitnaan ng dilim, naririnig nila ang alulong ng aso at huni ng uwak. Malamig ang hangin at bawat hakbang ay tila may matang nakamasid. Sa isang bahagi ng gubat, nakakita sila ng malaking puno ng balete. At sa ilalim nito, may mga bakas ng paa na hindi normal mahahaba, may matutulis na kuko, at parang hindi tao. Habang papalapit sila, biglang may amoy na mabaho, parang nabubulok na karne. Amoy dugo, bulong ni Arnel. At doon nila nakita, tatlong anino na nakayuko, parang may kinakain. Nang sumilip sila, nagulat sila sa tanawin mga katawan ng kambing, pero parang nilapa at sinipsip ang dugo. Ang mas nakakakilabot, isa sa mga nilalang ay nakataas ang ulo, at pamilyar ang mukha. Si June. Bulalas ni Rico. Ang katotohanang natuklasan, hindi sila makapaniwala. Ang batang kaibigan nila, si June, ay isa na ring halimaw. Mapula ang mata, mahaba ang pangil, at nanginginang ang dugo sa bibig. Kasama niya roon sina Mario at Lando pero hindi na sila mukhang bata. Mga nilalang na silang parang hayok sa laman. Nos apian sila, o baka, sila mismo ay naging aswang, pabulong ni Ben habang nanginginig ang kamay. Biglang napalingon ang tatlong nilalang. Tumama ang kanilang mapupulang mata sa mga binata. Takbo, sigaw ni Rico. Ang paghabol, mabilis ang takbo ng tatlo pero mas mabilis ang mga nilalang. Naririnig nila ang yapak at ang paghingal na parang hayop sa kanilang likuran. Tumalon si June mula sa sanga ng puno at muntik ng masunggaban si Rico. Si Mario naman ay dumiretso sa kaliwa, parang pusa na tumatakbo sa dilim. At si Lando, tahimik pero nakangisi, ay humahabol mula sa likod. Nikailag lang sila dahil nahulog sila sa isang pilapil. Agad nilang isinindihan ang dala nilang lampara at nagtatapon ng bawang. Biglang umatras ang mga nilalang, nag-aalulong sa sakit pero hindi tuluyang umaalis. Ang pagbabalik sa baryo.
Pagkauwi nila, hingal na hingal at halos hindi makapagsalita. Agad silang nagtungo sa mga matatanda. Nakita namin sila. Sina June, Mario, at Lando buhay pa sila, pero hindi na sila tao. Mga aswang na sila. Nagulat ang lahat. Ang mga ina ay napahagulgol. Ang mga matatanda ay nagtipon-tipon. Kapag ang isang bata ay nainom ng dugo ng aswang, maaari siyang maging isa na rin sa kanila. At mukhang iyon ang nangyari, paliwanag ni Mang Tomas. Ang bagong takot. Mula noon, hindi na tahimik ang baryo. Hindi lang pagkawala ang iniisip nila, kundi ang posibilidad na mismong mga bata nilang kilala ay nagbalik bilang halimaw. Tuwing gabi, naririnig nila ang alulong at pagaspas ng pakpak mula sa gubat. At may mga alingaw-ngaw na may mga hayop na patay na natatagpuan sa bukid, walang laman, puro sugat, at tuyo ang dugo. Alam ng lahat, sina June, Mario, at Lando ay hindi na makakabalik bilang tao. Sila ay mga aswang na ngayon, at baka isang araw, bumalik sila sa baryo para manghuli ng iba pa. Ang takot na lumaganap. Matapos ang gabi ng pagkakita sa tatlong bata, lalong kumalat ang kaba sa baryo. Hindi na normal ang gabi sa San Roque. Kapag lumalalim ang dilim, naririnig ang kakaibang alulong, parang pinaghalong iyak ng bata at sigaw ng hayop. May mga alagang baboy at manok na nawawala, tapos kinabukasan ay natatagpuan na lang na tuyot ang katawan, parang sinipsip ang dugo. Ang mga magulang ni June, Mario, at Lando ay halos mabaliw sa lungkot at hiya. Hindi nila matanggap na ang kanilang mga anak ay naging aswang. Pero sa mata ng mga kapitbahay, malinaw ang balita, banta na sila sa baryo. Ang pagpupulong ng mga matatanda. Isang gabi, tinipon ng kapitan ang lahat sa barangay hall. Dumalo ang matatanda, kababaihan, pati mga binata na gustong tumulong. Hindi na ito pwedeng tiisin. Kung hindi tayo kikilos, baka mas marami pang biktima. Hindi lang hayop ang kaya nilang patayin, baka tayo na ang susunod, wika ng kapitan. Tumayo si Mang Tomas, ang pinakamatanda at kilalang nakakita na ng mga aswang noong kabataan niya. Kapag hindi natin sila hinarap ngayon, lalaki ang lakas nila. Lalo na tatlo sila, at sila'y mga bata pa lang. Kapag tumagal, mas lalakas sila kaysa sa karaniwang aswang. Tahimik ang lahat. Tila walang gustong magsalita, pero alam nilang tama ang sinabi ni Mang Tomas. Ang paghahanda. Nagpa siya ang buong baryo na maghanda. Ang mga lalaki ay nagdala ng sibat, bolo, at mga itak. Ang mga babae ay naghabi ng palaspas, bawang, at asin na ipamimigay sa bawat isa. Ang mga bata ay itinago sa bahay at pinagbabawalang lumabas. Si Rico, Ben, at Arnel, ang tatlong binata na unang nakakita sa kanila, ay nanguna sa paghahanda. Hindi lang sila basta halimaw. Kaibigan natin sila noon. Pero kung hindi natin sila pipigilan, wala nang ligtas dito sa baryo, sabi ni Rico habang hinahasa ang kanyang itak. Ang gabi ng labanan. Kinagabihan, nagtipon ang mga kalalakihan sa gilid ng gubat. Ang iba ay may dalang lampara, ang iba ay may dalang sibat na balot ng bawang. Sa gitna ng lahat, hawak ni Mang Tomas ang isang cross na kahoy na binandisyunan ng pari. Mabigat ang hangin nang magsimula ang gabi. Ang mga aso ay tahol ng tahol, at ang buwan ay bilog na bilog, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa paligid. Mula sa loob ng gubat, narinig nila ang sabay-sabay na alulong. Hindi iyon alulong ng aso. Mas malalim, mas nakakapanindig balahibo. At unti-unting lumitaw sila, sina June, Mario, at Lando. Ang tatlong aswang. Hindi na sila mukhang bata. Ang kanilang balat ay mapotla, ang mga matay nag-aapoy na pula. Mahahaba ang kanilang kuko, at ang mga ngiti nila ay puno ng matutulis na pangil. Mga nanay, tatay, bulong ni June na tila naiwan pa ang alaala. Pero kasunod noon ay ang malakas na sigaw, at tumakbo sila palapit. Ang pag-aaway. Unang sumugod si Mario, diretso kay Rico.
Muntik na siyang masunggaban pero naisalag niya ng itak. Sa lakas ng pagkakasalag, umalangaw-ngaw ang tunog ng bakal at buto. Tumalsik si Mario pero agad ding bumalik. Si Lando naman ay lumundag papunta sa dalawang magsasaka pero tinamaan siya ng sibat na may bawang. Napasigaw siya ng malakas, parang nasusunog, bago umatras at nagngangalit. Si Jun ay dumiretso kay Mang Tomas pero hinarang siya ng cross na kahoy. Nang makita ang cross, napaatras siya, ngunit hindi tuluyang umalis. Ang matinding laban. Nagkagulo ang lahat. Ang mga tao ay sabay-sabay na sumisigaw, nagtatapon ng asin, at humahampas ng bolo. Ang tatlong aswang ay napakabilis, kaya't maraming sugatan at nadapa. Si Ben ay tinamaan ni Mario sa braso, halos mawasak ang laman. Pero bago siya tuluyang malapa, sumugod si Arnel at sinibat si Mario sa tagiliran. Napasigaw ang aswang, pero hindi pa rin natamba. Si Lando naman ay tinulungan ng mga magsasaka na sibatin ng sabay-sabay. Sa sobrang dami ng sugat, bumagsak siya sa lupa at nagalulong ng huling beses bago nagmistulang abo. Ang huling dalawa, nakita ito ni Jun at Mario at lalo silang nagalit. Sabay silang sumugod kay Rico. Napaluhod siya at muntik ng mapaslang pero dumating si Mang Tomas, itinulak si Jun gamit ang cross, at sinibat si Mario sa leeg gamit ang sibat na may bawang. Nagwala si Mario, nanginginig at umuusok ang katawan, hanggang sa tuluyan siyang bumagsak at natuyo. Naiwan si Jun, ang pinakamatindi sa tatlo. Tila siya ang pinakamatibay at hindi agad tinatablan. Tumalon siya mula sa puno at nilusob ang kapitan. Sa bilis ng kilos, muntik na siyang makapatay, pero sa huli, sabay-sabay na umatake ang lahat ng lalaki. Tinamaan siya ng sibat sa dibdib, tinagusan ng itak sa likod, at pinuno ng asin ang kanyang sugat. Sa sobrang sakit, napasigaw siya ng ubod lakas, bago tuluyang bumagsak sa lupa. Unti-unti, ang kanyang katawan ay natuyo, hanggang sa maging abo. Ang katahimikan pagkatapos, tahimik ang lahat matapos ang laban. Walang himik ang mga tao, tanging hingal at iyak ang naririnig. Lumapit ang mga ina ni Jun, Mario, at Lando. Doon sila napahagulgol. Mga anak, patawarin niyo kami. Ngunit alam ng lahat na wala na silang magagawa. Ang mga bata ay tuluyan ng nawala, at ang naiwan ay ang halimaw na naging sila. Ang katapusan. Mula noon, sa tuwing may pista sa San Roque, hindi na nagpapatagal ng sayawan. Wala ng bata na pinapayagang maglakad pauwi ng 10 oras. At tuwing gabi ng pista, laging may nagbabantay na mga tanod na may dalang bawang, asin, at krus. Ang kwento ni Jun, Mario, at Lando ay nanatili bilang babala. Nasa kasayahan ng pista, maaaring may nakasilip na dilim. At sa gitna ng sayawan, may mga matang nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon. At ang tatlong bata ng dekada 90, bagamat wala na, ay naging alamat ng baryo. Ang kanilang sayaw sa baylehan ay huling kasayahan bago sila tuluyang lumunin ng gabi.